Yun, what's up mga pare koy? Corsa by Takara. So ayan yung gulong natin mga pare koy. Ito Corsa Cross S. Na-break-in ko na siya papunta dito. Mga nasa 23 kilometers yata simula doon sa bahay. Tapos ngayon break-in natin siya pa uwi. Tapos tsaka ako mag-review kung kumusta yung gulong na to, no? Ngayon lang natin pinalitan, 18,600 odo na tayo bago nagpalit ng gulong. Kaya tara, let's go. Kaya ang ano nga ng partner ko is medyo mabouncy na daw siya. Hindi na daw niya ramdam masyado yung tagtag, no? Kasi yung shock natin medyo matagtag talaga, di ba mga ka-RSX? Mga pare ko dyan. Kaya ramdam mo niya medyo bouncy. Ang size nito mga pare ko ay 90 by 17. Sakto lang talaga. Tara, let's go. Kasi yung ticket na kunti na lang talaga yung inaano ng mahal. Pansin ko mga pare ko, kunti na lang yung binababa ng kunti na lang yung binababa ng center stand. Kasi napapansin ko dati pag ginaganon ko, agad medyo may impact. Ngayon pag center stand binaba ko, medyo na siya, kunti na lang yung gaganunin niya kasi nga medyo malaki yung gulong pala talaga. Ayan pakita ko sa inyo clearance. Ayan yung clearance niya Ayan kunti lang talaga. Ilang inches lang. Hindi katulad dun sa isa na pag ginanyon ko, pag binaba ko siya sa center stand, ayun bumabanda. Malaki nga. Kasi nga konti lang yung kaya nga ang ng partner ko medyo medyo mataas hindi niya abot yung dati pag naka-stoplight kami is binababa niya yung paa niya, kahit tipto siya abot niya sa lupa. Ngayon hindi na kasi nga medyo mataas na talaga, pero manageable pa rin naman, kayang-kaya pa rin. Kaya tara, let's go. Kahit sa akin ramdam ko talaga na tumaas yung aking tumaas yung gulong. Kasi tipto na ako dati, ngayon sobrang tipto na talaga, parang gano'n na yung paa ko. Pero namamanage ko pa rin naman. Diskarte na lang yan as a rider. So ayun, let's go. Bye Unitap. Thank you. Kasi wala kasing sa Corsa Cross S wala kasi akong nakitang 90-80. Ang nakita ko is 90-90 lang pinaka mababa. Wala silang 80. Pero sakto lang naman. Tsaka bagay din talaga sa motor natin. Pogi talaga si Uno. Ang lakas ng dating kumbaga kumbaga sa pogi. Ang ganda ng tindig, Japorms ba? Amoy baboy. May piggery ba? May mga dyan. May naghakot ng baboy siguro. Kampante na rin kasi tubeless na rin siya, kaya all goods. Yan, gusto natin yung MDL natin. Tsaka itong MDL natin sobrang liwanag mga pare ko. Laking tulong sa gabi talaga pag mga madilim na daan tulad ito. Kasi kung walang ilaw yan, ganyan yan. Next vlog, uwi kaming Cavite at ang masubukan natin ang kanyang performance sa off-road, kasi doon medyo malupa pa doon hindi pa semento yung daan doon may doon may daan doon na lupa. Kaya masusubukan din natin siya kung kakayas ba talaga siya o performance talaga niya na katulad talaga ng talaga
syempre dual sport to, no? Kaya kakaiba talaga dun sa una natin. Yung una kasi natin stock, bumubulas na lang talaga siya. Tsaka ano na din, no, na tugtog na rin yung mga kapit thread niya. Kaya bumubulas na lang talaga. At least ito, masusubukan natin. Pero maganda siya mga pare kayo, no? Kasha 90-90. Nahirapan lang kami kanina kasi yung pagkabit kasi ng gulong pabingi. So alam ko dati pa yon, siguro sa mga gumagawa nitong gulong ko dati sa mga vulcanizing shop na mga nasa gilid-gilid lang na hindi siguro maano magkabit. Siguro may mga washer na hindi na balik, kaya tabingi yung gulong ko. Pero although pansin ko naman dati pa talaga sa kupang gulong kasi kaso hindi lang talaga siya sumasayad kasi 80 lang kasi siya, no? Kahit tabingi siya, nagagamit ko pa rin kasi nga hindi mo siya sumasayad. Nung napalit ako nito na 90, ayun, sumasayad talaga siya. Madagi talaga, kaya tigil yung ano buti na lang may naayos na, remedyohan naman. Kaya all goods na siya. Ito na siya ngayon. Straight na ulit yung gulong natin, no? Kailangan natin i-check talaga yung ating mga parts ng motor, mga washer o kaya kahit washer kasi maliit na bagay pero malaking impact kasi yan. Pag nawalan ng isang washer yung pyesa, malaking dagok yun, no? Kaya dapat kung ano yung tinanggal mo, ibabalik mo talaga ng tama, no? Ganun talaga dapat. Plano dito sa harap okay pa naman siya, pero plano ko dito is kahit hindi na siguro ako kahit hindi ko na siya i-offroad yung harap kasi harap lang naman siya, pwede yun, talbog, ganda ng talbog, no? Ang ganda ng bounce. Ang ganda ng bounce. Ang ganda ng bounce. Hindi na siya ganun katagtag. Lalo na siguro sa bango. Yung sa harap backride, yung angkas, yung asin sobrang tag-tag talaga. tapos itong sa harap Kaya dati yung pansin mo kapag kung maririnig mo pagka dumadaan ka sa lubak, rinig mo yung alog ng box. Ganyan siya, tag-tag. nandun kasi yung impact nun, no? Pero yung harap natin is plano ko dyan, mag-maxis ako dyan, maxis tires, tapos gagawin ko 80-80 siguro by 17 or 90 kasi siya baka meron ko siyang 80-90-17, no? Kasi ano na siya 90 naman na talaga yung tayo niya kaya gagawin natin, lalaparan na natin ng konti, lalapad lang tayo ng konti kasi 70 yung stock niya, gagawin ko lang siyang 80-90 by 70. Pero pag magka-budget siguro Corsa na rin din, no? Malalaman. Hindi naman siya pangit sa semento Hindi naman siya pangit sa semento Ayan, ano pa rin naman siya. Smooth pa rin naman siya sa semento kasi hindi mo maramdam yung mga awang-awang na hindi naman siya totally off-road talaga na gulong na ramdam mo talaga yung mga
bulky na spike niya. Ito kasi dual sport lang. Ibig sabihin, pwede din siya sa ito, sa asfalto, semento. Ang problema. Kaya ayan, wala akong nararamdaman na kunat na yung mga spike. Hindi, parang ano lang din siya. Same lang din yung performance niya doon sa luma nating motor. Yung luma nating gulong na stock. Kung nandito kayo, kitang-kita mo yung point of view dito. Ang ganda, oh. Na, yan yung city ng Bacoor City. Ayan, oh. Liwa-liwan. So, ayun. Kasi, problema ko kasi talaga dati, since nabili ko to, is, yun nga, pag na-flat kasi tayo sa likod talaga pare ko, yun kasi talaga yung problema ko dati pa eh. Yung mapa-flat ka, tapos, kasi hindi naman tayo tubos, maghahanap talaga tayo ng vulcanizing shop na kapag